Hello! Lola Kwento Sara here for Brain and Gospel Talk at ang pag-uusapan po natin ay pinili pero hindi tinangi. Pinagpilian pero hindi ginawaran. Shortlisted but never selected. Ang dami-daming kaatehan ni Lola. Ayun, habang nagkikwentuhan po tayo, magugupit lang po ako ng stickers na to na galing po sa National Book Development Board. Sila po yung sumuporta po sa amin kapag may Philippine Book Festival po. Sobrang saya ko po kasi napili po ako na magkaroon ng collective stand po sa March Philippine Book Festival. Ito po yung mga libro na i-display po namin doon. At tulong po yun ng NBDB sa mga yung maliliit na authors, publishing houses na wala namang malaking puhunan para makabawi kapag may mga benta po kami. So, sila po yung tumutulong. Tapos, meron din po silang contest every year for Book of the Year. So, parang 2024 po sumali ako. Siguro may isa-dalawang title akong pinadala, pero hindi po napili. Tapos, 2025 po, sumali ako ulit. Nagpadala ako mga siguro po 3 titles. Tapos, napili po isa. Ayan. Sa isa pong category doon, 5 po kami na maglalaban-laban. So, award nominated. So, finalist po siya. Tapos, pinadala po sa amin ng December po yung email na parang confidential. Huwag nyo muna i-announce. I-announce namin. Pagkatapos i-announce, tsaka kayo mag-flex, mag-post. Tapos, pinost ko nga po siya. And then, malalaman po yung winner ng March. Kasi nga po yun yung book festival. Then, last week ata nakita ko, ay, nag-announce na sila. Alam ko na agad, hindi ako nanalo. Kasi kung nanalo ako, may email dapat ako na matatanggap ahead of time. Hindi ko na tiningnan kung sinong nanalo, pero congratulations kasi I'm sure sobrang galing nyo. And then, alam ko na after nun, I would feel bad. Sanay naman ako, kontisera ako eh. Toastmaster days pa, nananalo, natatalo, pinagpipilian, muntik na, umasa, nasaktan. Kaya alam ko na how to handle my emotion. Alam ko, I would feel bad for like couple, 3 days, parang lagnat ng utak. Then, I would be fine again. So, sinabi ko sa daughter ko. So, during my quiet time, nagpe-pray ako, Lord, parang ang weird ng emosyon ko ngayon. Kasi 5 yung binabantayan ko eh. As per my book na Sino ang Dakila, Sino ang Tunay na Baliw. Ang babantayan kong emotion is galit. Galit ba ako? Kasi hindi ako nanalo. Takot? Hindi naman takot. Malungkot, nag-overthink, or impulsive na hyper. Yung overthinking can be, kawawa naman ako, hindi ako nanalo, hindi ako magaling, I'm not enough, hindi maganda tong book na sinulat ko. I don't usually go sa ganun direksyon. Nagpupunta yung utak ko sa direksyon na, hindi ako nanalo, bakit? Ang galing-galing ko kaya. Ang ganda-ganda kaya ng libro sinulat ko. May pagka-narcissistic. Kayabangan. Otro kayabangan po talaga. At yun yung greatest struggle ko palagi kay Lord, humble me down. Put me in places na I would feel very little so that I would be reminded na lumalaki lang ako because you're there with me in every step of the way. Paligiran mo ako ng mga taong mas magagaling sa akin para naman maintindihan ko na hindi ko alam lahat. And blessed po ako sa mga taong ganon sa lahat ng area ng buhay ko. Tapos, so nagpe-pray ako. Sabi ko, Lord, why do I feel weird? I mean, hindi yun yung 5 emosyon ko, pero there's pain inside me na hindi ko ma-figure out saan ang gagaling. And then, in my quiet time, a whisper, sabi ni God, parang iyak mo lang. So, I cried. For no reason at all. Hindi walang support na emosyon. Basta umiiyak lang ako. And then, after a while na, nakahinga yung utak ko because of crying, biglang may thought na pumasok. Ang sabing, there's pain because you want to be seen. Hindi ka nakita. So, masakit. Kasi tinanong ako, ano ba mangyayari pag nanalo to? Magyayabang ako. Flex ko sa lahat ng social media pages ko. Ayun, kayabangan. And God asked me, will I be glorified? Kasama ba ako sa ipagyayabang mo? Kaya ako natalo. Ayun, it's God's way of saying, hindi ka pa, hindi pa handa yung puso mo to win. Kasi, gino-glorify mo pa rin yung sarili mo more than me. Tapos biglang, nakahinga ako ng maluwag. Tapos sabi niya, but you know what? I see you every day. Doon ako nag-breakdown. Kasi parang God is just saying,
People don't have to see you all the time. Kahit nasang sulok ka ng area ng buhay mo, lagi akong nakatingin sa'yo. Lagi kitang nakikita. Kita kita. Oh, I cried, and I felt good. Tapos sabi ko sa anak ko, oh, hindi ko nadidikit tong sticker na to. Kasi hindi man ako nanalo. Nakalagay kasi finalist. Tapos sabi ng anak ko si Kaliwete Maarte, yung nagde-design ng mga books ko, ay, mami, ilagay mo. Kasi sa Oscar Awards nga eh, di ba? Academy Award nominated movie or Academy nominated actor, ganyan. Eh, ikaw, ano, finalist ka. So, ibig sabihin, napili ka pa rin. Meron pa rin something sa book mo na nakita nila na maganda. So, lagay mo yung sticker na yan. Huwag kang magmayabang yung mayabang. Thank you po sa daughter ko for such an insightful advice. So, yan. Lalagay po natin yan. And super thankful pa rin po sa National Book Development Board. Hindi man pinili. Hindi man tinangi. Pinili naman. Hindi man na selected, shortlisted naman. So, okay lang po yun. Para po sa mga nakaka-relate, pag feeling mo, wala nakatingin sa'yo, hindi ka nakikita, ang liit-liit mo, huwag ka maniwala dun sa sinasabi ng utak mong tinotopak na yun. You are seen by God. You are loved by God. And that is more than enough. Again, Lola Cuentosera here reminding you to love your brain. Paano? Worship the God who designed it. Bye-bye.